kayo tumayo at basahin po natin ang sabay-sabay. Ito po ay mula po sa Ephesians o aklat ng mga taga-Efeso, chapter 3, verse 7 to 8. Sige, basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. Sabi dito, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace, given me through the working of His power. Although I am less than the less of all the Lord's people, this grace was given me to preach the Gentiles the boundless riches of Christ. And the Lord has already added His blessings upon reading His word. Tayo po ay manalangin. Tunay na po na sa umagang ito ay sa umpisa pa lang ng aming pananampahan, naramdaman na namin o Diyos ang pagkilos ng iyong banal na presensya. Patuloy niyo po kami samahan ng Diyos at patuloy niyo po bigyan kami ng karunungan at kaunawaan na nagmumula sa iyo na ano bang nais mong parating sa amin sa umagang ito mula sa mensahe na nagmumula sa iyong mga salita ay hindi lang ito tumimo sa aming mga puso at isipan, kundi ito po ay aming maipamumuhay. And continue, Lord, to sanctify us, sanctify this place, and we glorify your name. In Jesus' mighty name, amen. Nanabagan siya na gagawin nilang makatotohanan sa kanilang buhay bilang isang lupon ng mga mananampalataya ang kanilang pagiging pagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Upang ipakita ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, gumamit po siya ng ilang paglalarawan. Sinasabi niya na ang iglesia ay katulad ng isang katawan, na ang ulo po ay ang ating Panginoong Hesukristo, isang gusali, na ang batong panulukan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At isang babae na ang asawa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Naging makulay po ang mga pangungusap ng apostol sa aklat na ito dahil nakikita niya ang kagandahang loob ng Diyos sa sangkatauhan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kagandahang loob na ito po ay pinapakita sa aklat na ito ayon sa pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahang loob at kalinisan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng ito, we can consider this as boundless. Sabihin natin, boundless riches of the gospel na atin pong matutunghayan dito po sa aklat ng taga-Efeso. Glory to God. Tayo mga Christians, meron po mga seasons sa buhay po natin na feeling po natin ay walang-wala tayo o hinang-hina tayo. O baka yung iba sa atin ngayon, ganito po ang pakikiramdam. Kung maliit nga lang naman ang sinasahod mo o yung kinikita mo, o baka wala kang trabaho, feeling mo walang-wala ka talaga. O kaya kung bata ka pa, may gusto kang makuha o hinihiling mo sa parents mo, ayaw naman ibigay, feeling mo, ipinagkakait sa'yo yun. At wala ka namang magawa. O baka kapag may sakit ka, o kahit walang sakit, pero meron kang gustong gawin, o ma-accomplish, pero hindi mo naman magawa, o pumapalpak naman ang ginagawa mo, feeling mo, hindi mo kaya. At ganoon din sa spiritual life po natin. May panahon na feeling po natin parang hindi po tayo binibless ni Lord. May panahon na parang sobrang defeated ka ng mga kasalanan. And you feel powerless pagdating sa mga temptations na kinakaharap mo. Walang-wala o hinang-hina. Naramdaman natin yan. Pero hindi yan nakatugma sa realidad ng buhay ng isang Kristiyano. Hello na dyan pa ba kayo mga kapatid? So bakit kaya ganon? Bakit nakakadamdam pa rin tayo ng panghihina? O parang feeling natin minsan walang-wala? Kasi nakakalimutan natin kung sino ang Diyos po natin. Kayo say amen? Nakakalimutan natin kung sino ang Diyos natin, kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Hesukristo po sa atin. Kung sino na tayo ngayon dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Kung ano ang buhay na inilatag sa atin ng Diyos ngayon at kung ano ang buhay na naghihintay sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. We are easily
forgetful of the gospel. Kaya nga, ang pinili kong topic po natin for this series is about the gospel. For us to be continued, to be informed about the gospel. Napatuloy po tayo na ma-remind tungkol po sa gospel. Kaya say amen mga kapatid. Glory to God. Pero hindi po si Apostol Pablo, hindi po siya nakakaranas ng ganitong klaseng pakiramdam na siya po ay nanghihina, na siya po ay feeling niya walang-wala siya. Kung ang sulat po niya dito sa Ephesians, ang pagbabatayan po natin, nasaan po si Apostol Pablo? Nung kanya po isinusulat po ang sulat na ito para po sa mga taga-Efeso, siya po ay nasa kulungan. Siya po ay nasa loob ng kulungan. Doon po sa Roma nang isinusulat na ito. Pati ang sulat niya para sa Philippians at sa Colossians, nagdurusa po siya sa kulungan. According to chapter 3 verse 13, isang bilanggo dahil sa Panginoon. According to chapter 4 verse 1, an ambassador in chains. According to chapter 6 verse 20. Kung ikaw na naman ang nakakulong, feeling mo walang-wala ka, hinang-hina ka, wala kang magagawa. Pero hindi doon sa circumstances niya nakapokus si Apostol Pablo. Hindi niya nakakalimutan ang gospel at ang pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit anumang mga circumstances, anumang mga problema na darating sa buhay po natin o mga pagsubok, hindi dapat tayo doon nakapokus. Kaya say amen. Dapat lagi tayo nakapokus sa ating Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Sabi po niya dito po sa Ephesians chapter 3 verse 7 to 8, tungkol sa Ebanghelyo ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay binigay ayon sa paggawa ng Kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hintel ang mga hindi masukat na mga kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo. Palapakan natin muli ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, pambihirang kapangyarihan ang nasa Kanya, pambihirang kapangyarihan ang nasa atin. Di masukat na kayamanan ang nasa Kanya at ganoon din ang nasa atin. Hindi siya walang-wala, hindi po tayo walang-wala, hindi po tayo hinang-hina. Kayo sa amen mga kapatid. Glory to God. Siya ay lubos na pinagpala ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay lubos na pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Palapakan mo natin muli ang Panginoon. Glory to God. Hindi natin alam eksakto kung ano po ang problema o issue kung meron man na nag-uudyok kay Apostol Pablo na isulat ang mga isinulat po niya dito. Pero kung babalikan natin yung mga 3 taon na ministry niya sa Ephesus, na mababasa po natin sa Acts chapter 19, magkakaroon po tayo ng mas malalim na appreciation kung bakit ganito yung mga timang nakapaluob sa letter po niya. Kararating lang niya doon tapos nag-preach na siya ng gospel. Tapos tinanggap nila ang Holy Spirit at nagsimula ng magsalita sa ibang lingwahe. Obvious demonstration of power. According to Acts chapter 19 verse 1 to 7. Tapos for the next 3 months, matapang siyang nagsasalita sa kanila tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Doon po sa verse 8, sa loob po ng halos 3 years na ministry niya doon, maraming Jews and Greeks ang nakarinig ng Word of God at na-convert. Hello, purihin ang Panginoon. At gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamagitan po ni Apostol Pablo. According to verse 11, maraming napagaling, maraming napalayas ng mga demonyo, marami po ang nakabalita, Jews and Gentiles, natakot po sila at nagpuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. According to verse 17. Pati ngayong mga nagpa-practice ng mga magic arts, sinunog yung mga magic books nila na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng ating Panginoong Diyos according to verse 20. Pero siyempre
Apektado kasi ang business po nila. At may political implications. Pero kahit na magsigawan sila at sabihin, great is Artemis of the Ephesians, o sino-sino mang Diyos-Diyusan ang kanilang itinataas, wala pa rin ibang Diyos na mas dadakila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Can you say amen? Glory to God. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na mawalan sila, malugi o gulpihin ng mga powerful people, alam nila ang kayamanan at kapangyarihan na taglay nila dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Pero siyempre, may mga panahon baka makalimutan ito o kaya maging ordinaryo na lang. Tulad po natin, baka nakakalimutan natin kung gaano ka-grande, sabi niya natin ka-grande, kung gaano ka-grande ang pagpapalang bigay sa atin ng Panginoong Diyos. Can you say amen? Naniwala ba kayo na ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Panginoong Diyos ay higit pa sa lahat ng mga kayamanan na nandito sa mundong ito? Can you say amen, mga kapatid? Baka sa pagtagal natin sa buhay Kristiyano, yung mga heavenly realities ay nagiging parang maliit na bagay na lang. Kaya naman dito po sa sulat po ni Apostol Pablo ay ipapaalala sa atin ang kayamanan at kapangyarihan taglay natin dahil sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Mababasa po natin ang lahat ng yan sa chapters 1 hanggang sa chapters 3. At anong klaseng buhay po ang naayon sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos na mababasa din po natin ito sa chapters 4 hanggang chapter 6. So very napakalinis po ang structure ng sulat po na ito ni Apostol Pablo. Yung first half ay tinatawag usually na gospel indicatives. O ini-indicate o pinapahayag kung sino ang Diyos at ano po ang ginawa niya para sa atin. Wala kang makikita rito na utos na kailangan gawin natin. Ang focus ay sa gawa ng ating Panginoong Diyos, hindi sa mga gawa po natin. Can you say amen, mga kapatid? Yun po ay mababasa natin sa chapter 2, verse 8 to 9. At yung second half naman, magsisimula yan sa therefore. O kaya nga, na mababasa natin sa chapter 4, verse 1. Ibig sabihin dahil sa gospel indicatives na nauna, ito ang mga gospel imperatives o yung mga utos na dapat nating sundin. Ang mga bagay na dapat nating gawin bilang tugon. Sabihin natin bilang tugon. Bilang tugon na naayon sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ito po yung gospel-centered life. Yung gawa natin ay tugon lang sa gawa ng Diyos para sa atin. Can you say amen? Hindi po ang ginagawa natin o ano mang gagawin po natin ang makapagliligtas sa atin. Kundi ito ay gagawa tayo ng mga mabubuting bagay bilang tugon sa anumang ginawa ng ating Panginoon Diyos para po tayo ay maliligtas. Can you say amen, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, resulta lamang ng ating kaligtasan, yung mga bagay na magaganda na nagagawa po natin. Resulta lamang yun na tayo po ay makaligtas. Yung gawa natin ay tugon sa gawa ng Diyos para sa atin, bunga o resulta, hindi batayan o dahilan o basihan ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Wag po natin pagbabaliktarin. Glory to God. So yung unang bahagi po, o yung first half po ng letter ni Paul dito po sa aklat ng Efeso, ang una po point is the gospel indicatives. Ang yaman ng pagpapalang tinanggap po natin na ito po ay mababasa natin mula sa chapters 1 hanggang chapter 3. So kaya, napakaganda nitong first 3 chapters po ng Ephesians. Kung may panahon po kayo, basahin niyo po ito. Talagang hindik na hindik sa gospel realities. Reminder at celebration na rin ng gospel riches na meron tayo
bilang mga Kristiyano. Pagkatapos ang pagpakilala at pagbati, ganito ang pasok agad ng sulat po niya na mababasa natin sa chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Gaano karami ang pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos? Hindi lang iilan, hindi lang marami, kundi lahat at limpak-limpak. Sabi niya natin limpak-limpak. Limpak-limpak. So every spiritual blessings ay nasa atin na. Let that sink in. You are already rich beyond what you can imagine. Ito ang tinutukoy ni Paul na kayamanan ng kaniyang biyaya. According to chapter 1 verse 7. So di masukat na kayamanan ng kaniyang biyaya. Mga di masukat na mga kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo at walang Kristiyanong dukha. Kayo si Amen. Walang Kristiyanong dukha. Walang Kristiyanong namamalimos. Kayo si Amen. Walang Kristiyanong na pinagkukulang ng ating Panginoong Diyos. Meron ba dito po sa atin na sa loob ng isang araw ay hindi makakain ng 3 bisis? 5 bisis pa nga yung iba eh. Mga makakain sa isang araw eh. So hindi masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Hindi masukat na kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang Kristiyanong dukha, spiritually speaking. Lahat ng Kristiyano ay pinagpala. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Karapat-dapat ba tayo sa mga pagpapalang ito? Hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating kasalanan. Ito ay biyaya ng Diyos na hindi po natin nararapat na tanggapin. So paano na tayo magiging deserving kung ganito po ang description sa atin sa chapter 2 verse 1 to 3? Noong tayo po ay wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, sabi diyan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Ganyan po ang kalagayan nating lahat nung wala pa ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Can you see Amen? Apart from the grace of God. Kaya nga yung mga pagpapalang tinanggap natin ay grace. Kasi we are totally undeserved. Sabihin natin undeserved. Buod at parusa ng Diyos ang nararapat dapat sa atin. Pero anong tinanggap po natin? Pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang nag-udyok sa Diyos para po tayo ay pagpalain ng ganito? Wala sa anumang katangian natin, kundi dahil lang sa pag-ibig, awa at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kayo si Amen, mga kapatid. Glory to God, dahil ba mas mabuti ang kalooban mo, kaya pinagpala ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos ng limpak-limpak. Hindi nga, di ba? Ang dahilan, wala sa iyo, wala sa akin, wala sa ating lahat. Ang dahilan, nasa Diyos na walang humpay na nagmamahal sa atin. Kanya si Amen. Amen. Glory to God. Sabi diyan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Sinunod, sabi pala, Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Purihin ang Panginoon. Mayaman ang awa at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kanya si Amen.
dakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba dapat ay obvious yung nakikita natin kung gaano kalaki ang kasalanan natin sa Diyos? Ang lahat ng pagpapalang tinatamasa po natin ngayon ay mabuting regalo na galing sa Panginoong Diyos, kaloob ng ating Panginoong Diyos, according to chapter 2, verse 9. Hindi ito sweldo na pinagtatrabahuhan mo, hindi dahil mas magaling ka kaysa iba. Lahat ng ito ay galing sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil lang sa awa ng ating Panginoong Diyos. Greetings pa lang ni Apostle Paul, yun na ang tinuturo. Sabi niya sa chapter 1, verse 2, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At kapag sinabi natin mula sa Diyos, huwag mo nating isipin God the Father lang. Think of God as Trinity. Sabi niya natin Trinity. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig ng Ama, Anak, at Espiritu. Ang biyaya ng Diyos ay biyaya ng Ama, Anak, at Espiritu. Ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay gawa ng bawat isang persona sa Trinity. Tinatawag ito ng mga theologians na inseparable operations. Ang gawa ng isang persona ay gawa po ng lahat ng persona. Pero meron ding emphasis sa Biblia na merong particular na aspeto ng kaligtasan natin ang mas nakakabit at mas identified sa isang persona. Ganito yung makikita natin sa susunod. Ano-ano ang mga pagpapalang ito na tinanggap natin? Pinili tayo ng Diyos Ama, tinubos ng Diyos Anak, at tinatakad ng Diyos Espiritu. O dito chapter 1, verse 3 hanggang verse 14. Ang Diyos Ama ang nagplano ng kaligtasan po natin from eternity past. Bago pa tayo nilikha, o bago pa nilikha ng ating Panginoong Diyos po ang sanlibutan, ay pinili na tayo upang maging Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya, according to chapter 1, verse 4 to 5. So hindi ka maliligtas kung hindi pinili ng Diyos na ililigtas ka. Ngunit, ang hindi din naman lahat na pinili ng Diyos ay maliligtas. Dahil may mga pinili ng Diyos na ayaw rin naman piliin na sumunod sa Diyos. Kayo sa amen, mga kapatid? Walang pinipili ang Diyos. Lahat naman ng tao pinili niya para iligtas. Kaya nga ang Word of God ay para sa lahat. Sabihin mo, para sa lahat. Para sa lahat ang Word of God. Ngunit merong iba na pinipili nila na huwag maniwala sa Word of God. Kaya merong mga tinatawag ng Diyos, merong mga pinipili ang Diyos na hindi naliligtas kasi ayaw nilang piliin na sumunod at maniwala sa Diyos. Can you see even, mga kapatid? Sa anong dahilan? Dahil meron tayong free will. Meron tayong free will kahit naligtas na tayo nga hindi pa rin ginagawa o hindi pa rin tinatanggal ng Diyos ang free will po natin. Pero ang salita ng Diyos ang nagpapaalala lagi sa atin kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Kung ano yung katotohanan at kung ano yung mga kasinungalingan. Nasa atin na lang kung susundin natin yung mga kasinungalingan at kung susunod tayo sa katotohanan. Can you see amen, mga kapatid? Hindi naman tayo robot na inuutosan ng Panginoong Diyos. Na sunod ng sunod sa ating Panginoong Diyos, meron pa rin tayong kalayaan. Yun po ang mainam sa pagmamahal ng Diyos. Pero kung mahal mo rin ang Diyos, dapat piliin mo na sumunod at maniwala sa Kanya. Can you see amen, mga kapatid? Walang obligasyon ang Diyos na iligtas ka. Pag-ibig ng Diyos ang nag-udyok sa Kanya kung bakit niya tayo niligtas. Can you see amen? Dahil hindi tayo kaibig-ibig. Kahit hindi po tayo kaibig-ibig, ganyan ang pagliligtas ng Diyos. Kay Apostol Pablo, kung matatandaan po natin kung anong klaseng tao si Apostol Pablo kung hindi pa niya na-encounter ang ating Panginoon Jesus. Siya yung mga taga-usig ng mga Kristiyano. Siya yung pumapatay sa mga Kristiyano. Ngunit nung siya ay ginamit ng ating Panginoon Jesus para ipalaganap ang salita ng Diyos. Can you see amen, mga kapatid?
Glory to God. Kahit accomplish our redemption, siya ang tumubos sa atin, tinubos tayo ni Kristo sa pagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. According to chapter 1, verse 7 to 8. Subalit, sabi diyan sa chapter 2, verse 13 naman, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Yung blood of Christ ay shorthand sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay niya to secure and purchase our redemption. At sa bandang huli, dapat po nating ma-realize na ang kaligtasan natin na hindi lang gawa ng Ama, Anak at Espiritu, ang Diyos mismo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang pinaka sa lahat ng pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang Diyos para sa atin. Could you think of a blessing greater than that? Na nasa atin na ang ating Panginoon Jesucristo. Can you say amen? Mas mahigit pa ba ang pagpapala na ano bang kayamanan na mas higit pa sa ating Panginoon Jesus na nasa atin? Wala na. Amen? Jesus Christ is not just enough. He is more than enough. Can you say amen, mga kapatid? So, paano na ba sa atin ang mga pagpapalang ito? Hindi dahil sa anumang ginawa natin, kundi dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Nandiyan naman po yung mga verses, chapter 1, verse 3 to 14, at chapter 2, verse 4 to 8. So, noong narinig natin ang gospel, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, according to chapter 2, verse 8. Pero minsan ay tingin natin na faith ang contribution natin sa salvation. No, faith is only the instrument. Sabi nga natin, instrument. Faith is only the instrument kung paano tinanggap natin ang kaloob ng Diyos. Yung pagliligtas na si Kristo ang may gawa. Faith unites us to Christ, the source of God's blessings to us. Kaya nga, paulit-ulit, si Apostol Pablo na binibigyan diin na pinagpala tayo ng Diyos in Christ, according to chapter 1, verse 3. Pinili tayo, tinawag tayo ng Diyos, at iniligtas tayo ng Diyos in Him, in our Lord Jesus Christ. Can you say amen? Itinuring tayo anak ng Diyos through Jesus Christ, according to verse 5. May redemption in Him, according to verse 7. Tumanggap tayo ng inheritance in Him, according to verse 11. Tinatakan tayo ng Holy Spirit in Him, according to verse 13. Binuhay tayo muling together with Christ, with Him. Inupo tayo sa kalangitan with Him. Naranasan natin ang biyaya ng Diyos in Christ Jesus. Christ, na nasa sayo lahat maging maayos. Hindi ka man perfect, but everything will be perfect. Can you say amen, mga kapatid? Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kapag blessing salvation, nakalimutan natin ang laki ng sakop ng plano ng ating Panginoong Diyos. Layunin niya, tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito sa ating Panginoong Jesucristo, according to chapter 1, verse 10. Hindi lang mga tao, kundi buong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin lubos na maunawaan kung gaano kalaki kayamanan ang nasa atin because we belong to this church. Kaya tinatawag ito ni Paul na mystery, according to chapter 3, verse 6. Na siya namang pinahayag sa atin ng Diyos through the gospel. Ito ang limpak-limpak na yaman na tinanggap natin dahil sa pagpapala at pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya naman, pupunta tayo ngayon sa second half ng letter ni Paul dito po sa Ephesians. Gospel imperatives. Sabi nga natin, gospel imperatives. Ang buhay na ayon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. At yan po ay mababasa natin sa buong chapter 4 hanggang chapter 6. So ngayon naman, tingnan natin kung ano ang klase ng buhay
Ang nais ng Diyos na ipamumuhay ng lahat ng iniligtas, pinagpala o tinawag ng Diyos para maging Kanya. May pahiwatig na yan bahagya sa first 3 chapters. Para saan daw tayo tinawag ng Diyos at iniligtas upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. According to chapter 1, verse 4. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa mabuting gawa natin, pero according to chapter 2, verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Para saan? Sa masasamang gawa? Hindi. Para saan? Sa mabubuting gawa na inihanda niya kung una pa man upang gawin natin. So ito naman ang mas dinitalye niya sa mga imperatives o exhortations sa last 3 chapters na simula po ay ganito. Sabi nito sa chapter 4 verse 1, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling of which you have been called. Hindi tayo karapat-dapat. Alam natin yan. Pero ang nais ng Diyos sa atin na mga iniligtas niya ay mabuhay sa paraang naaayon sa pagkakatawag niya sa atin. Kaya si Amen. In light of the gospel riches na tinanggap po natin. Gospel pagkakaisa sa church bilang isang katawan ni Kristo. Kaya si Amen. May pagkakaisa. Sabi niya natin, may pagkakaisa. May pagkakaisa sa church bilang isang katawan ni Kristo. According to chapter 4, verse 1 to 16. Yung pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa sa church, sisikap pa natin na magkaroon po tayo ng pagkakaisa dito sa church.